Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po, ay gawin po natin ang reaction. Itong napakasayang prank ni Ka-Business dito sa kanyang long lost friend na si Kuya Tony. At dito nga po sa prank niyang ito dito kay Kuya Tony, ay kasabwat niya dito yung isa pa niyang kaibigan na nasa Japan. At ito nga po yung si Kuya Bong. Nakakatawa lang guys dahil itong mga pangalan ng kanyang mga close friend na ito, ng kanyang mga best friend na ito, ay nagkataong pang kapangalan nitong dalawang tinutulungan ni Ka-Business na naging special din sa kanya. Na ito nga po ay si Kuya Bong at itong si Kuya Tony. Habang pinapanood ko nga po itong vlog na ito, ay sabi ko nga po kaya pala malapit itong si Ka-Business dito kay Kuya Bong at dito nga kay sa bagong nila tinutulungan na si Kuya Tony. Ay ito pala yung kapangalan nitong kanyang mga best friend. Nakakatuwa dito guys sa tatlong ito ay yung kahit napakatagal nilang hindi nagkikita-kita, ay makikita at mararamdaman mo kung gaano sila kasolid sa isa't isa. At sa haba nga ng panahon na yon na hindi sila nagkikita-kita, ay hanggang ngayon ay kabisado nila ang ugali ng bawat isa. Katulad nga nito si Ka-Business, alam na alam agad niya kung ano ba yung ugali nitong kanyang ipaprank o yung kanilang ipaprank na itong si Kuya Tony. At bagamat wala pa siya doon sa site o doon sa lugar, ay alam na alam agad niya kung ano yung gagawin, kung paano niya bibisitin itong si Kuya Tony. At ito nga guys, kumuha ako ng clip video dito sa vlog na ito ni Ka-Business. At ito po, panoorin natin habang ginagawan ko ng reaction. Sir, kaya kasi ang tuloy, ay, yung ID niyo, sir? Kita nyo guys, yung umpisa pa lang ng pag-approach dito ni Ka-Business ay medyo kakaiba na. At yun nga makikita natin na medyo bargas ang dating dito ni Ka-Business. At ang intention nga niya dito, kung bakit ganito yung kanyang pasok, ay para inisin itong si Kuya Tony. Ito guys, ituloy natin. Patingin mo muna.
malabo eh. Hindi naka-shades ka, kuya. Ikaw yung makalala yung shades mo. Eh, pasensya. Dito guys, ito si ate ay medyo nagbibiro-biro pa dito kay ka-business. Tinatawanan pa niya dito si ka-business. Kaya lang hanggang sa huli kaya ay hindi ito mainis. Hanggang sa huli kaya itong si ate ay makakatawa pa rin dito kay ka-business. Eto, ituloy po natin. Okay. Pero sir, sinabi niyo kanina mabilis lang kayo. Tagal kayo. Tagal kayo. Ang dami pa namin i-atid eh. Eh, bakit kailangan mo dyan sa loob? Sandali lang po. Ganun ko lang. Pinapapasok nito si Kuya Tony, ito si ka-business dito sa loob. Kasi nga ang dating nito si ka-business ay maingay. Kumbaga kuhang-kuha nito si ka-business yung ugali ng mga Batanggenyo, yung pagiging maingay ng mga Batanggenyo. Kaya yun nga, pinapasok ito ni Kuya Tony dito sa loob dahil ang sabi ni Kuya Tony ay pera kasi yung pinag-uusapan eh. Ay baka nga naman kung ano yung isipin ng mga kapitbahay tungkol dito sa pera ito. Ito guys, tuloy lang natin. Sir, yun ay ano, 10,000. Dito na mag-uumpisa mambisit itong si ka-business. Dito na utay-utay niyang ile-level up yung kanyang pambibisit dito sa kanyang kaibigang ito. Dito nga po kay Kuya Tony. Ito guys, tuloy lang natin. Eh sir, huwag kayo magbibiro na gaya. Eh, ako yung mag-aabuno. Eh, tawagan nyo si ano nyo ba ito? Si Sir, ang malakas bang boses ko, sir? Eh, pasensya na kayo, ha? Pasensya na kayo, sir. Eh, kayo parang nagagalit kayo, sir. At dito na mag-uumpisang mainis itong si Kuya Tony dito kay ka-business. Dito na umpisang manggigigil itong si Kuya Tony. Ito guys, tuloy lang natin. Oh, hindi ka naman nagagalit, sir. Sir, eto ha. Paprangkain ko kayo. Ito 10,000 lang. Ang tawagan niya si Sir, ano pangalan nun? Eh, pasensya na kayo, sir. Ganito talaga yung boses ko. Eh, Napansin ko guys, medyo maingat talaga itong si Kuya Tony. Kasi kaya nga pinapasok niya doon si ka-business eh. At yun nga, dahil ayaw pumasok ni ka-business, ay sinasabihan niya dito si ka-business na hinaan lang yung boses. Dahil ang iniiwasan nga niya ay yung marinig na mga kapitbahay niya kung ano yung pinag-uusapan nila about nga sa pera. Siyempre, hindi naman nga natin masabi kung anong iisipin ng mga kapitbahay, lalo na pera yung pinag-uusapan. Kumbaga ganito itong si Kuya Tony, kaingat. Ito guys, tuloy lang natin. alin, sir, ang kapitbahay, wala man tayo. Tao din eh, walang tayo. Eh, tayo. Hindi yun, sir, oh. Paano kayo ito? Pinipilit niya papasokin si ka-business, pero ito si ka-business, siyempre hindi ito papasok. Dahil nga pag pumasok ito, ay mawala ng anggulo yung camera. Kumbaga hindi na sila mahagip dun sa camera na nandito nga sa loob ng van. Ito naman yung dahilan kung bakit nga ito si ka-business ay hindi pumasok-pasok sa gate na ito. Ito guys, tuloy lang natin. Ano yun? Yung pangalan ay Renato. Kaibigan? Eh, bakit nagpapadala sa'yo, sir? Ay, gano'n? Pasensya na kayo, sir. Ako'y nagtatanong lang. Gawa ng... Kaya nga pinapapasok ito ay dito ko magtanong. Sige, sir. Okay lang dito. Huwag niyo kong intindihin. At ito'y bahagi ng aming trabaho. Ingay ba ako, sir? Eh, naman ay nag-uusap lamang. Eh, kayo, sir. Ako'y nakakaramdam kayo nagagalit na eh.
Okay. Eto guys, ramdam na rin ni ka-business yung inis nito si Kuya Tony. Palibasa nga, kaibigan niya, palibasa, kabisado na niya, ay alam agad niya na ito'y inis na. At itong pagsasabi niya dito kay Kuya Tony na nararamdaman niyang nagagalit na sa kanya si Kuya Tony, ay ito'y isa sa nagpapainit ng ulo nito si Kuya Tony. Eto guys, tuloy lang natin. Yan, ako yung naghanap buhay lang. Isa pa dapat maintindihan nyo, hindi naman din biro itong aming hanap buhay eh. Tama rin, tama rin. At malala mo, masyado ka naka-announce dyan. Yan ang trabaho mo. Wala akong tao din eh. Sir, ano bang sinasabi mo? Wala man tao rito maliban dito sa kasama mong babae eh. Nakainom ka ba? Ano kang nakainom? Bawal. Dito pinagdududanan nito si Kuya Tony na ito si ka-business ay nakainom. Dahil nga kakaiba yung kulit nito eh. Kasi nga doon sa mga normal na courier ay hindi naman ganito kaiingay. Dahil nga syempre iniingatan din nito mga ito yung kanilang trabaho. Dahil ang dala nga nila ay pera. Kaya kung tutuusin ko, ito'y talagang normal na courier, ay papasok ito dito sa loob ng bahay. At hindi nga ito ganito kaingay. Kaya naman napagkamalan dito o napagdudahan nito si Kuya Tony na ito si ka-business ay nakainom o lasing. Ito guys, tuloy lang natin. Sir, pag-iiso yun na lang. Pare, magkano daw yung pinadala pare? Sir, di na kayong bar marinig to. Ito guys, tingnan nyo kung gaano yung gigil dito ni Kuya Tony dito ay ka-business. Sabi ko nga pakiramdam ko ay galing-ali na sa pakin nitong si Kuya Tony dito si ka-business eh. Dito sa gigil na ito. Kita nyo, panoodin natin kung gaano yung gigil dito ni Kuya Tony. Pare, 20 na, di ba? Sinarado mong 20. Ito ay binibigay sa atin ay 10,000 lang pare. Sino yan? Hindi nagpadala. Ray! Dito mas lalo pang aasarin o bibisitin nito si ka-business. Ito si Kuya Tony. At tingnan nyo naman guys, yung tingin dito ni Kuya Tony kay ka-business. Talaga namang ito yung tingin na ngalingali na mambera. Ika ngay ngalingali na manlapa. Kita nyo, yung tingin niya. Halatang halata na yung galit niya, yung gigil niya, yung inis niya dito kay ka-business. Eto guys, tuloy lang natin. Yung biro na ito yun. Hindi ito ang itsura niya. Maghanap ka pa nga ng iba kapatid. Ay, sir. Pero kita nyo kahit binibwisit na maigi nito si ka-business itong si Kuya Tony, ay pinipilit nitong maging kalmado. Diba kita nyo? Kita nyo yung pananalita niya. Na bagamat gigil na siya dito kay ka-business, ay pinananatili niyang kalmado siya. Kumbaga iniiwasan niyang patulan ito si ka-business. Kaya lang, ay dahil nga ang gusto ni ka-business ay mainis ito sa kanya, ay talaga namang inile-level up na niya yung pang-iinis dito kay Kuya Tony. Eto guys, ituloy lang natin. Sandali, sandali. Sa magkano ka na magsabi sa kanya? Sir, 20 din pa rin. alay, 10,000 lang itong binigay ng opisina eh. Opo. Alay, isang kaibigan mo, nagagalit ba ka ng ito? Hindi ako nagagalit. O, tingnan sa kaya ako dinuduro na eh. Iba na yung gigil dito eh. Iba na yung gigil dito ni Kuya Tony. Sabi ko nga, ngalingali na nito sa pakin ito si ka-business. Pero kita nyo ito si ka-business dahil nga kabisado niya ito si Kuya Tony, ay makikita din natin dito kay ka-business na ito'y alerto.
Alerto ito doon sa bawat galaw nito si Kuya Tony. Dahil alam niya alam niyang gigil na sa kanya At anumang oras ay pwede na siyang sapakin nito. Kaya kita nyo na malikot itong si ka-business. At yung isang bahagi ng siya'y alerto. Ito guys, tuloy lang natin. Ako'y nalamunin ng buo. May ano, matuliling eh. Huwag kayong ganyan sir eh. Kaya Sasabi ka ng bagay na wala kang ginagawa eh. Diba? Kanina lasing. Ngayon may tililing na. Ganito na kabusit itong si Kuya Tony dito kay ka-business. Dahil mula dun sa pagiging lasing, ay ito, may tililing na ngayon ang tingin niya dito kay ka-business. Ito guys, tuloy lang natin. alam nyo, sir Renato, itong kaibigan niya mapangusga ano. Ano po sir, medyo mahina ang boses niya, lakasan nyo. Kaya nga rin kami nakapasok dito eh. Sir, Masyado kami. sandali, hindi maingay kayo nag-uusap kami. Sir, paano ito? Ibibigay ko ha? Dito, pati itong si ate na kanina nagbibiro pa kay ka-business ay makikita nyo na asar na rin ito dito kay ka-business. Visit na rin ito dito kay ka-business. Kanina nagbibiro-biro pa ito si ate. At tinatawa-tawanan pa niya dito si ka-business. Pero ngayon, kita nyo, pati siya ay visit na dito kay ka-business. Ganito kagaling ma-visit itong si ka-business. Ito guys, tuloy lang natin. Ang pinadala, sir, ng opisina ay 10,000. I-video. Sir, hindi kayo. Ito ba talagang kilala nyo? Kaibigan nyo ba talaga ito? Mukhang mainitan ng ulo eh. Dito kita nyo. Anong lumabas itong si Kuya Tony ay napasin yung umatras dito si ka-business. Dahil dito ay mas lalo pa niyang aasarin o bibisitin nito si Kuya Tony. At ito pag-atras niyang ito'y paghahanda sa pwedeng gawing pag-atake nito si Kuya Tony sa kanya. Ito guys, tuloy lang natin. Sir, nagagalit ko. O talagang Ako'y nagsasabi na, sasabi sir. ka ng mga bagay na hindi ko sinasabi. Diba? Katulad ng alin. Ayan. Gigil na gigil dito si Kuya Tony Kita nyo yung litid niya sa leeg. Halos lumalabas. Ganyan binisit ni ka-business itong si Kuya Tony. Ang inaantay ko na nga lang dito magkaroon ng komosyon Kasi kita nyo naman kung ano na yung gigil ni Kuya Tony. Pero believe din ako dito kay Kuya Tony Dahil sa kabila nung gigil niyang ito kay ka-business, sa kabila ng sobra siyang visit na dito kay ka-business, ay nakagawa pa talaga niya magtimpi. Eto guys, tuloy lang natin. Ang ganyan ang ginagawa. Ano? Kanina ko pa dito pinapapasok dun eh. Ano bang sinasabi ko na hindi mo sinasabi, Eh, sir? sinasabi mo yung mga bagay nila pangit. Ay, katulad ng ano? Dali pare. Ang siguro sir, Sir Anthony ano? Makisuyo na lang. Makisuyo na lang sir. Paruhin mo sir. Huwag ka muna mainit. Sige sir, opo. Pasensya na kayo sir. Hindi ako lasing sir. Hindi ako. Visit na dito, di ba? At ito nga, pinatitigil na niya si ka-business na magsalita. Kasi ang ingay daw nito si ka-business. At dito, sinabihan ulit niya si ka-business na lasing ito. Dahil nga ang kulit Itong ganitong kulit kasi talagang kulit ito ng isang lasing Pero syempre hindi naman lasing dito si ka-business. Talagang ginawa lang niya itong ganito kakulit para nga busitin dito si Kuya Tony. Ito guys, ituloy lang natin. Hindi ako nainom. Bawal yun sa trabaho namin, sir. Kaya na Dito guys ay mapapansin natin, pag bibidyoin na nito si Kuya Tony, itong anak niya.
Dahil nga iba yung kulit ni ka-business eh. Siguro para may record din siya. Para may report niya dito sa opisina kung gaano kakulit itong kanilang courier. Ito guys, tuloy lang natin. Sir Anthony, kaya ba pwede makausap ko sandali? Boss, dali na, mamaya na tayo ha. Ito muna nagpadala. Hindi lang sir, at ako hindi nakapasok sa ganyang may bakuran eh. Hirap data, nagiinit ang ulo mo eh. Bakit ma'am, wala namang sinasabing masama? Sir, Dito, pati si ate init na rin dito kay ka-business eh. Hindi na rin mapigilan ni ate na magsalita ng hindi maganda dito kay ka-business. Ito guys, tuloy lang natin. paano ito 10,000? Ito iwan ko na ba? Sir, pwede pa talakasan? Nandiyan na lang yung lakas yan. Ilapit mo sa tenga mo, bro. Ayun ko nga. Ano lang, para magka-itaan kami. Pag nilapit ko sa tenga ko, hindi ko siya makikita. Grabe ah. Ang galing mabwisit talaga nito si ka-business ah. Kuhang-kuha talaga niya yung attention nitong si Kuya Tony. Kuhang-kuha niya kung paano niya bibisitin ito si Kuya Tony. Pero ito si Kuya Tony naman, bagamat bisit na nga dito kay ka-business, ay pinipilit niyang pahabain yung kanyang pasensya dito kay ka-business. Ito guys, tuloy lang natin. Sir, paano ito? Alam niyo guys, sa mga oras na ito, na-imagine ko yung sobrang gigil nito si Kuya Tony. Itong pagkakahalokip-kip niyang ito, sigurado nagngangalit ang panga nito sa gigil kay ka-business. Kita nyo yung tingin niya kay ka-business. Ito yung tingin na gusto na mambera. Ito guys, tuloy lang natin. Iwan ko na lang ito, sir. Gawa ng alis na ako rito. Hindi maganda ang timpla rito. Ano po? Ay, hindi pwede, sir. At ito? Trabaho namin ito. Sigurado ako sa mga oras na ito, ay grabe na yung pagpupuyos ng dibdib nito kung si Kuya Tony. Sigurado yan. Ang hirap kaya magtimpi pag ikay bisit na. Pero kita nyo ito si Kuya Tony, oh. Chill lang siya. Bagamat ramdam natin yung visit niya, ramdam natin yung pagkainis niya. Ay pero ito, kita nyo siya, oh. Pinananatili niyang kalmado siya. Pinananatili niyang pahabain yung kanyang pasensya. Pero hindi pa dito natapos yung pambibisit ni ka-business. Tingnan nyo kung ano yung gagawin ni ka-business. Pag inaabot na niya dito kay Kuya Tony, itong cellphone ni Kuya Tony, tingnan nyo yung gagawin pambibisit nito si ka-business. Ito guys, tuloy natin. Ay, Yan guys, inaabot na niya kay Kuya Tony itong cellphone. Pero sa aktong aabutin na ni Kuya Tony itong cellphone, ay mas bibisiti niya dito si Kuya Tony. Ito guys, tuloy lang natin. sir mo? Dapat tayo matapos at marami pa pupuntahan. Okay na, sir, ano? Okay na. Ano ba pangalan ng opisina na? Yung opisina. Ay, bakit, sir? Kayo ba yung walang tiwala sa akin? Pero alam nyo guys, kung sa iba-iba ito, aba, ay kanina pa may tama ito si ka-business. Kaya believe din ako dito kay Kuya Tony. Believe din ako dun sa pagtitimpi niya dito. Siguro naramdaman din niya na itong harap niya ay alerto. Siguro isa ito dun sa dahilan kung bakit hindi niya ito basta-basta binira. Kasi makikita mo naman sa galaw ni ka-business na talaga siya alerto. At yun naman talaga yung totoo. Na alerto siya. Dahil kilala nga niya itong si Kuya Tony. Sabi nga niya, pag pumitik ito, dire-diretso na ito. Kaya naman mapapansin nyo sa mga galaw ni ka-business.
Na talagang ito yung galawan na hindi ito pauuna, na hindi ito padadaig, na hindi ito padidihado. At mukhang yun ang napansin ni Kuya Tony. Kaya hindi din niya ito basta binira. Ito guys, tuloy lang natin. Ay, huwag kayo magsasabi na sila ulo, ma'am. Ay, masama yan. Kaya naman kayo nag-anak buhay lang. Dito, magtatanggal na ng face mask itong si ka-business at saka ng shades. Kaya lang, hindi agad siya tiningnan nito si Kuya Tony. Kaya medyo natagalan pa bago na himasmasan ito si Kuya Tony. At habang wala na nga mas ito si ka-business, ay aasarin pa niya dito itong si Kuya Tony. Ito guys, tuloy lang natin. Bira, o tumawag na kayo ng pulis. Tumawag ka ng pulis para magkaalaman tayo. Ano? Ha? Tumawag na. Tawag ka ng pulis. At tingnan nyo guys, yung magiging reaction dito ni Kuya Tony. Dito talaga ako sobrang na-touch ba? Dahil dito ay naramdaman ko yung talagang sobrang lapit nila sa isa't isa. Dito ko naramdaman kung gaano sila kasolid magkakaibigan. Kung ano yung lalim ng kanilang samahan. Eto guys, ituloy lang natin. Tatawag kayo ng pulis. Eh, pulis ako. Eh, di ano ba problema? Ano sabi tol? Tingin ko dito, iniiwasan talaga ni Kuya Tony na tingnan sa mukha ito si ka-business. Dahil nga doon sa sobra niyang nararamdamang pagkabuisit dito ay ka-business. Kaya kahit sinasabi na nung kausap niya sa cellphone na tingnan mo yung itsura niyang courier na yan, ay iniiwasan niyang tingnan. Kasi nga buisit na siya. Siguro ito yung tipo ng ang kanyang pasensya ay malapit nang maubos. Na pag tinignan niya ito si ka-business sa mukha, ay baka nga hindi na siya makapagpigil. At tamaan na ito sa kanya. Ito guys, ituloy lang natin. Oo nga. Ay, ikaw na mag-report sa kumpare mo na may-ari. Hindi nyo ako matatakot ng gayaan. Oo nga, oo nga. Oo. Eh, sabi, dahil na kaibigan pa yan eh, sir. Eto na guys. Tumingin na sa mukha ni ka-business itong si Kuya Tony. Ito na yung eksena na sobra talagang nakakatouch. Na sobrang nakakadala. Kumbaga dito mo hahangaan yung napakaganda nilang samahan. Yung solid nilang samahan. Na sa kabila ng napakatagal nilang panahon na hindi nagkita-kita, ay ganito pa rin yung tibay ng kanilang pagkakaibigan. Eto guys, tuloy lang natin. Di ba guys? Nakita nyo? Pagkasulyap ni Kuya Tony sa mukha ni ka-business. At dito na siya natawa. Na may halong gulat. Na ito palang kaharap niya. Na itong makulit na mama. Ito makulit na courier sa harap niya. Nangalingalin na niyang berahin. Ay yung matalik niyang kaibigan. Na matagal na niyang hindi nakikita. Kaya naman yung reaction niya ay gano'n na lang. Eto guys, ituloy lang natin. Oh, Brett! Ay, salamat! Sumayos kayo!
pasensya na. Laki mo. Ano ba nangyari? Grabe guys na. Nakakatuwa. Na nakakainggit. Nakakainggit yung samahan nila. Dahil kita nyo, simula high school hanggang sa ngayon, ganyang katindi, ganyang kasolid yung kanilang samahan. At ito nga, nung magkita-kita sila, na parang bigla silang bumalik doon sa pagiging high school nila. Yung kulit nilang dalawa, ramdam na ramdam mo kung gaano sila ka-close. Ramdam na ramdam mo kung gaano nila kamahal ang isa't isa bilang magkaibigan. Ito yung matatawag na talagang magbe-best friend. Na sa kabila nga ng napakatagal nilang panahon na hindi nagpangita, ay ito, kita nyo naman, ramdam na ramdam natin kung gaano sila kasolid mula noon hanggang sa ngayon. Alam niyo guys, sa totoo lang, sa gandaan ng samahan nitong magkakaibigang ito, ay mapapasana all ka na lang. Parang bigla ka mangangarap na sana ay may ganito din akong kaibigan. At dito din guys natin makikita kung paano magpahalaga itong si ka-business sa kanilang pinagsamahan. Na hanggang sa ngayon ay tinitreasure pa rin ni ka-business. Pinapahalagahan pa rin ni ka-business yung kanilang mga pinagsamahan mula pa noong high school nga sila. At ito nga, hanggang sa ngayon ay tinitreasure pa rin ni ka-business ang lahat ng kanilang pinagsamahan noon. Ganito magpahalaga ito si ka-business. Kaya dito natin masasalamin kung anong klase ng pagkatao ang meron itong si ka-business. At ito yung masarap makasama guys. Ito yung masarap kaibiganin. Itong ganitong klase ng tao. Yung taong marunong magpahalaga sa pinagsamahan nyo. At sa totoo lang guys, isa ako sa sobrang humanga sa samahan nitong tatlong ito. Grabe. Sabi ko nga, ito yung totoong solid. Na talagang kahit dumaan na ang matagal na panahon. Ilang dekada? 2 dekada ang lumipas. Pero ito nananatili pa rin yung solid ng samahan nila. Kaya mapapasana all ka na lang talaga. Nakakabilib, di ba guys? Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po ay nagustuhan nyo po itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at walang sawang nanonood po sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po na aking mga video. At yung bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At ganon din po dito sa mga kasamahan kong reactor. Dito ay Ka-Business Official at Papa Dins TV. Na sila Taong Gala, Katangay PLC, Ma'am Fleurs Channel, Analisa Reality Vlog, Kalingap Turak, at dito po kay Ma'am Alminda Mix Vlog. Shoutout po sa inyo. At nakikisuyo din po ako na makisuportahan po itong aking mga kasamahang reactor na ito. Muli po ay maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.